Rosalinda. Alfredo, pakiusap-kausapin mo kami. Papa, ano bang nangyari sa inyo? Mukhang inatake siya sa puso. Hinawakan niyang balikat niya. Parang hirap siyang huminga. Tapos bumagsak na lang siya sa semento. Papa, magsalita ka. Anong nararamdaman mo ngayon, Papa? Huwag kayo masyadong mag-alala sa akin. Magiging maayos din ako. Hindi, wag na. Wag mo nang subukang bumangon. Tatawagan ko ngayon din si Dr. Riveron. Papa. Nararapat lang sa akin ang lahat ng ito. O-order pa nga ako. Senyorita, may naghahanap sa inyo. Sino? Ako, Fedra. Kailangan kita makausap ngayon. Papunta na rito ang doktor. Okay nang pakiramdam mo? Huwag na kayong mag-alala. Sinabi ko naman, magiging maayos din ako. Huwag ka muna magsalita, Papa. Huwag niyo munang pagurin ang sarili niyo. Unang araw mo pa lang dito pero ganito na agad ang nangyari. Ganito na agad ang natanggap mong pagsalubong mula sa akin. Ay, Papa, huwag niyong isipin yan. Mas mahalaga kayo kaysa sa kahit anong bagay ngayon. Papa. Mahal kong Rosalinda. Mahal na mahal kita, anak. Bigla daw bumagsak si Alfredo. Ano bang nangyari? Wala ito. Wala lang ito. Anong wala? Nahimatay nga siya sa simento. Hindi ko gusto ang itsura niya. Mukhang malala ang kondisyon niya. Mabuti pa lumabas na tayo. Nakakaistorbo na tayo. Halika kayo. Ayun na. Ayun na. Huwag niyo na lang pansinin niyang si Sohela. Hindi pa ako mamamatay. Huwag kayong mag-alala. Alfredo! Papa, ano nangyari sa inyo? Papa! Pakiusap. Si Valeria. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko makausap ang kapatid ko. Pakiusap. Puntahan niyo siya ngayon din. Sabihin ninyo, napuntahan niya ako rito. May kailangan akong sabihin sa kapatid ko. Papa, umalma kayo, Papa. Nakiusap, Papa. Sigurado ka bang wala kang gustong inumin? Oo, Fedra. Maraming salamat. Okay. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong pag-usapan. Fedra, kilala kita. Sabihin mo ang gusto mo. Hindi kita maintindihan. Alam mo ang tinutukoy ko. Bakit ka nagpunta sa bahay ko? Ano ba? Bahay rin naman yun ang kapatid ko, di ba? Oo, pero hindi siya ang ipinunta mo. Kundi ako. Paano kung ikaw nga? Naapektuhan ka bang malaman na gusto kitang makita na hindi ka pa rin mawala sa isip ko? Sumama ka sa akin sa apartment. Doon natin tapusin ang pag-uusap na to. Kung di siya sumama, malalaman ko kung sino sa ating dalawa ang pinili niya. Hindi ka darating, Rosalinda. Ngayon alam ko na. Siyang pinili mo. Dalhin mo na lahat yan sa kwarto ko. Opo, senyora.
Anong ginagawa mo rito? Umalis ka sa pamamahay ko ngayon din mismo. Umalis ka na. Wala kang puwang dito. Senyora, ang papa ko, ang kapatid niyo. Gusto niya kayong makita. Makiusap. Kailangan niyo sumama sa akin ngayon sa bahay. Hindi kayo pwedeng tumanggi. Kailangan niyong sumama. Dahil may mahalaga siyang sasabihin sa inyo. Kung gusto ako makausap ni Alfredo, siya ang pumunta rito sa bahay ko. Dahil hindi ko itutungtong ang mga paa ko sa marumi niyang pamamahay. Hindi ako baliw. Senyora, hindi makatayo sa higaan ng papa ko dahil inatake siya sa puso. Tinitingnan na siya ng doktor. Sinabi ko na hindi ako pupunta. At ayoko ring makita si Soledad Romero. Senyora, bakit wala kayong pakialaman? Talaga kayo. May pakiramdam pa rin Kung ganun ako. sumama kayo sa akin para makita niyo ang kapatid niyo, pakiusap, nagmamakaawa ko. Gawin niyo to dahil kayo ang nag-iisang kapatid niya. Pag-iisipan ko muna. Babalik din sa inyong ginagawa niyo. Mararanasan niyo ang ganitong klase ng sakit. Kung ano man ang pahirap na ginawa mo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Sinabi ko na kay Valeria ang lahat. Pero ayaw niyong maniwala. Tama na, Papa. Pakiusap. Huwag na kayo magsalita. Uminahon lang kayo. Papa, sumagot ka! Wala na siya. Papa! Alfredo, mahal ko! Hindi ka pwedeng mamatay! Mamamatay na ako, Valeria. Diyos ko, Alfredo, wag kang magdrama. Gusto ko nang isigaw sa'yo ang sikreto ko. Hindi si Soledad ang pumatay sa asawa mo. Ako ang pumatay sa kanya. Sinungaling ka! Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Kaya ka gumagawa ng sarili mong istorya para lang patawarin ko si Soledad.